na naman at alam ko napakalamig pero naniniwala po kami na nag-aalab tayo lahat. Nag-aalab ang ating puso, puno ng compassion, sabi nga no, sa preaching natin. No? Tulad ni Jesus, He's very full of compassion and I just would want to tell some work experience. No? Hindi po ako mag-a-apply. Ano lang, slight lang. Kasi, as far as my friends know me, nag-work ako sa Manila for quite a while. So, ang dami ko pong naging boss na foreigners talaga. Di ba? Siguro, I could say, sinong na-intimidate nung unang makipag-usap sa foreigner? Nung una. Let's say, ka pa lang, 15 years old, tapos ipag-usap ka sa Amerikano, gano'n. Di ba? Kasi hindi natin siya native tongue. Nakaka-intimidate. Sabi nga nila, di ba? Don't speak English, I panic. No? Kaya nano-nosebleed. Kaya first interview mo, yan, sa trabaho. Kaya kahit student ka, ayan, first application mo pag-enroll sa school, no? So tayo lahat, no, na-feel natin yon na-intimidate tayo. Pero sa work kasi, naranasan ko, first time in my work experience kasi, na nagkawan kami ng site kasi sa Davao. So, magkikipag-deal ako sa caterer. Medyo madami kasing, hawak ko yung yung food production namin. No, perks sa work. Tapos, may kausap ako sa Davao. So, medyo nanibago ako kasi Bisayang malambing, no, sa Mindanao, mga taga Davao. Tapos, ramdam ko sa accent. Di ba kamukha din ng mga kasama natin sa iglesia, di ba? Yung mga taga-Tanay, taga-Pangasinan, yan, Baguio, Mandaluyong. Kumbaga, silang lahat mayroon ding native tongue. And, kumbaga, habang ka-meeting ko siya, kahit ako'y nagpa-facilitate ng meeting, group kami, sabi ko, ganito pala yung pakiramdam na makipag-usap ka, kapwa Pilipino, pero yung accent nandun, tapos nag-decide kami na kahit na madaming selections of food, no, pwedeng international, pwedeng Filipino, pero pinili namin na pa-serve sa kanila yung Davao, kung anong local doon. Support local, di ba nga, ika nga. So, dahil doon, na-realize ko yung sinabi sa Isaiah 43 verse 3 to 4. Kasi si Lord, ganun siya. He's meeting us not only halfway. Ganun din siya makipag-usap sa atin. Sobrang personal. Hindi siya nakaka-intimidate. No? He's very full of compassion. He will meet us in our inmost being. Ganun siya magmahal. Because I am God, your personal God, the Holy of Israel, your Savior. I paid a huge price for you. All of Egypt with rich crush and Seba thrown in. That's how much you, say your name, you mean to me. That's how much I love you. Ganon ka-personal ang God natin. Is a personal God. He will meet us kung saan natin siya kayang i-meet. Ganon siya. Hindi niya tiningnan yung kawamihan natin. Hindi niya tiningnan kung gaano tayo pwedeng intimidate. But He met us with all of His being. And His being is to love us. His being is His grace, no? He's our strength. And tayo lahat, binigyan niya tayo ng kalakasan para tumayo at purihin siya ngayong umaga. Let's all meet Him. There's no other like Him. You are full of grace, Jesus. We praise you this morning. Come on. Much
It's all about you.
Jesus. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Because it's all about you. Once again. Nobody else. No, no, Jesus. Nobody else. Nobody else. Because it's all about you. Let's sing once again. Nobody else. Only Jesus. Nobody else. No, no, no. Nobody else. Because it's all about you. One last. Nobody else. Nobody else. Jesus. Nobody else. Nobody else. Because it's all about la 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 la. Because it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about Jesus. It's all about you. It's all about Jesus. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about Jesus. 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 Woo! Hallelujah. Worship you, Jesus. Hallelujah. Narapat kang purihin, Panginoon. Hallelujah. Worship you, God. Oh, how He loves us. Oh, the love of God. Oh, He is dwelling in us. All our praise. Come on, church. Utter praises, worship and adoration to our God. Hallelujah. Oh, yarabayash, yarabayash. Oh, we worship you, Jesus. Oh, the love of God is with me. Yeah. Oh, yarabayash, yarabayash. Oh, yarabayash, yarabayash. And He is jealous for me and loves like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of His wind and mercy. And all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory. And I realize just how beautiful you are, and how great your affections are for me. And oh, how He loves us so. Know how He loves us, how He loves us so. And oh, how He loves us so. Oh, how He loves us, how He loves us so. And He is jealous for me
Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of His wind and mercy. And all of a sudden, I am unaware of His afflictions eclipsed by glory. And I realize just how beautiful you are and how great affections are for me. And oh, how He loves us so. Oh, how He loves us. How He loves us so. And oh, how He loves us so. Oh, how He loves us. How He loves us so. Oh, the love of God. Yeah, the love of God. We are His portion, and we are His portion, and He is our prize, drawn to redemption by the grace in His eyes. If grace is an ocean, we're all sinking. So heaven meets earth like a sloppy wet kiss, and my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about the love. And we are His portion, and He is our prize, drawn to redemption by the grace in His eyes. If grace is an ocean, we're all sinking. So heaven meets earth like a sloppy wet kiss, and my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about the way He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Yeah, and He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. All our praises, Lord. Oh, yes. All our praises for you, oh God. Yeah, and all our praises, God. Oh, worship the name of Jesus. Hallelujah. And we are His portion, and He is our prize, drawn to redemption by the grace in His eyes. If grace is an ocean, we're all sinking. And heaven meets earth like a sloppy wet kiss, and my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about the way. And we are His portion, and He is our prize, drawn to redemption by the grace in His eyes. If grace is an ocean, we're all sinking. Yeah. So
So heaven meets earth like a sloppy wet kiss, and my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about the way He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. And He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Oh, the love of God. Oh, the love of Jesus. Hallelujah. Oh, yeah, hallelujah, Jesus. Worship and praise and adoration are for you, Jesus. Hallelujah. Worship you, Jesus. Hallelujah. Yeah. Worship you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, dakilang Diyos. Pinaparangalan ka namin, Panginoon, at itinataas sa lugar na ito, Diyos. O Panginoon, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, na noon pa man, Panginoon, ay ipinadama mo na sa iyong mga anak, sa lahat ng tao, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na hindi humihingi ng anumang kapalit. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon, na amin pong nararanasan sa bawat araw, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos. O kay dakila mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong mga pangako, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ang iyong mga pangako, Panginoon, ay amin pong pinanghahawakan sa aming mga buhay. Sapagkat ito, Panginoon, ay totoo at sapat sa aming mga buhay, Panginoon. Kung kaya nga po, dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita, Panginoon, na patuloy na nagpapatatag, nagpapalawak at nagpapalalim sa aming pagkakilala kung sino ang aming Panginoon sa aming mga buhay. Na ikaw, Panginoon, ay mabuting Diyos, dakilang Diyos, makapangyarihan at higit sa lahat, Panginoon. At hindi kayang tumbasan, Panginoon, ng ano pa mga bagay dito sa mundo, ang iyong ginawa, ang lahat ng iyong ginawa para sa amin, Panginoon. Lord, salamat po dahil patuloy ka naming nakikilala sa pamamagitan ng iyong mga salita na naipapahayag, Panginoon. Salamat po sa iyong anak na ginagamit dahil sa pamamagitan ng iyong mga salita, O Diyos, patuloy naming nakikilala ang aming Panginoon, ang Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kabutihan, Panginoon, at Diyos na dakila, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong anak na gagamitin sa umagang ito. Alam po namin, Panginoon, ang iyong mga salita ang patuloy, Panginoon, na magbibigay, Panginoon, ng kalakasan, kaalaman, Panginoon, para sa aming mga buhay, sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon, sa mundong ito. Salamat, Panginoon, tunay nga na kay dakila mo. Salamat, Panginoon. Patuloy ka naming pupurihin, pararangalan at itataas sa umagang ito. Sa iyo lang ang papuri, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, naming Diyos. Amen and amen.
And we are His portion, and He is our prize. Drawn to redemption by the grace in His eyes. If grace is an ocean, we're all sinking. So heaven meets earth like a sloppy wet kiss, and my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about the way He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves, yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Mighty hands of praise to our God. Praise you, Lord. Amen. How He loves us. Ang sarap po ng mga lyrics ng kanta, ne? If the grace of God is an ocean, then we are all sinking. But the grace of God is more than the ocean. It meets, the earth meets the heaven with His grace. Amen. Ganun po ka-gracious ang Panginoon natin. And gaya ng na-share ng ating kapatid, no? Our God is personal. No? He loves us so. And nafe-feel po natin yung love na yan as we go on reading the Word of God, we go on having our fellowship, and we go on hearing the Word of God. Napakalawak po ng pag-ibig ng Diyos. And it is personal as well as sa ating pagbibigay. Ang ating pagbibigay din po ay personal. No? It is our relationship with God. Kung titingnan po natin, lahat po ng preaching na naihahayag sa entabladong ito, sa place na ito, it's all about God's love for us. At yung love ni Lord na yun sa atin, in all aspects, it covers the wholeness of us. Kaya hindi po nagkukulang ang Diyos sa atin. Lagi siyang sapat at lagi siyang tapat sa kanyang mga pangako. Amen? And sa atin pong pagbibigay, let us all pray. Hallelujah, Lord God. Oh, Jesus. Panginoon, ang katapatan ng iyong mga salita ay aming nararanasan. Walang kakulangan, laging sapat, O Diyos, ang mga pera, ang mga biyaya na nanggagaling sa inyo, Panginoon. And it is our relationship with you that will tell us na hindi mo kami pababayaan, O Diyos. At anumang aming tinatangkilik ay galing sa iyo. At alam po namin na sa lahat po ng aming gagawin, kapag po ito'y pinagkakatiwala namin sa inyo, O Lord God, wala pong pagsisisi, wala pong nagiging kakulangan, Panginoon. Kaya nga po, O Diyos, sa aming pagbibigay, ang aming pananampalataya, Lord God, ang aming tool, at we see you at the center of it all, Lord God. Kaya nga po, mapurihan kayo, mapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
So this morning po, meron tayong bagong dalo. Si Miss Nika De Leon. Pwede po siyang tumayo para ma-welcome po natin. Ayun po siya. So welcome po sa gawain ng Panginoon. So let's all stand po at batiin po natin ang ating mga kapatid. Hallelujah! It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. Jesus. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. Jesus. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. Jesus. Once again, it's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. Jesus. 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 Good morning po sa inyong lahat. Marami po sa inyo na hindi po kami kilala. Kami po yung yung mga backup singer na gini-GE po ni Ate Jem. Napili po namin yung kantang to kasi we want to remind you all na sa lahat po ng struggles and pagsasuffer na nararanasan natin, isa lang po yung way, which is si Jesus po. Sa lahat po ng struggles and sa pagsasuffer po natin, siya lang po yung tagumpay na makakamit po natin. Sa sigaw ng alon di mangangamba, sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Wala nang hahanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, sandigan ko. Sa gitna ng alon di mangangamba, sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitinag,
Congratulations. Okay. Pati, wala. Napabuti ng Panginoon. Buha. Mabuti ba ang Diyos? Ayan. Praise God. So, are you excited sa Word of God? Salita ng Diyos. So, tayo po ay laging excited sa Word of God. Sa ating pagbabasa, sa ating meditate ng Word of God. Dahil ang biyaya ng Panginoon ay sapat sa ating mga buhay. Okay. Oh, nakapatay yung mga bro. Malamig. Okay. So, tunay nga po na may joy natin ang intimacy ng Diyos sa ating mga buhay. God is intimate to us. So, tayo ang hinihintay ng Diyos kung paano tayo maging intimate sa Kanya. Okay? So, tunay nga po na yan ang buong team natin, buong year natin. And ngayon yung ating quarter ito, who is like Jesus. Kung sino katulad ng ating Panginoon sa ating mga buhay. May nata. Okay. Hello. May na yung motor. Harapan ako. So, tunay nga po na wish like Jesus. Ulang katulad ng Panginoon. Kaya kapag patuloy natin makikilala, siya higit sa lahat ng bagay sa mundo ito. At tunay na tayo ma-overwhelm, mamangha kung gaano kadakila ang Panginoon na siyang nagmahal, kumalinga at nagligtas sa atin at binigay sa ating lahat. Kaya sa mga ito, ang ating pag-aralan ay slow to anger, hindi madaling magalit ang Panginoon. So, kaya hindi madaling magalit ang Panginoon. That's a positive words, no? Positive words po ang bagay na yun. Ang positive words, yung salitang hindi madaling magalit. Hello. May na muna ako pag-wait. Habang inaayos pa. Habang inaayos lang. Okay na? Okay, sige. Yan, okay. Okay. So, hindi madaling magalit ang Panginoon. So, kung tingnan natin sa Old Testament, ay marami nagsasabi na ang Diyos ay pumapatay, siya ay hindi magandang trato sa kanyang sa tao. Tunay na ang Panginoon ay hindi alam kung ano ang kanyang dahilan kung bakit ganun ang kanyang ginagawa. At tingnan natin kung
sino ang Diyos natin sa lumang tipan? Sige, magbabasa si Sister Roy. Okay, ang Diyos sa lumang tipan. Dumaan ang Panginoon sa harap ni Moses at sinabi, "Ako ang Panginoon, ang mahabagin at matulunging Diyos. Mapagmahal at matapat ako at hindi madaling magalit." Next. Ipinapakita ko ang pagmamahal ko sa maraming tao at pinapatawad ko ang mga kasamaan nila, pagsuway at mga kasalanan, pero pinaparusahan ko ang mga nagkakasala, pati na ang kanilang salinlahi hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon. Next. Magsisi kayo ng buong puso at hindi pakitang tao lamang sa pamamagitan ng pagpunit ng inyong mga damit. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos dahil mahabagin siya at maalalahanin. Mapagmahal siya at hindi madaling magalit. Handa siyang magbago ng isip upang hindi na magpadala ng parusa. Joel 2:13. Okay, sige. Upo lang ako. Okay? So, natin dito, ang Diyos ay patience po siya. No? Bakit? Hindi po siya madaling magalit. Hindi madaling magalit ang Diyos. Andun ang kanyang pagtitiis, pagtsatsaga, pasensya sa mga tao. So kapag siya po ay nasagad na, ay siya po ay kanyang pinaparusahan ang mga bansang Israel. Okay na? Okay. Bigyan ko. Okay. Sige, ilalim niya. Alikin niya. Ilalim niya. Bataya puti. Ganyan niya. Okay. Okay. So, nandoon ang kanyang pasensya, no? Patience, no? Para sa kanon ay hindi po siya agad nagagalit. Yan ang Panginoon natin. So, nandoon ang kanyang biyaya, ang kanyang pagmamahal. At siya po ay nagpapasensya, nagtitiis. Para sa kanon ay hindi niya maparusahan ng tao. So, makita rin mamaya, bakit namamarusa ang Diyos sa lumang tipan? Okay? So, tingnan natin. Okay, ano ang dahilan kung bakit nagpaparusa ang Diyos sa lumang tipan? 2 Corinthians 3:6, siya ang nagbigay sa amin ng kakayahan para maipahayag namin ang kanyang bagong pamamaraan para mailapit ang mga tao sa kanya. Next. At ang bagong pamamaraan na ito ay hindi ayon sa isinulat na kautusan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat ang kautusan ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Sige pa, Next meron slide. pa. Meron pa. Kung nagpakita ang Diyos ng kapangyarihan niya sa pamamagitan ng kautusan na nagdudulot ng hatol na kamatayan, higit pa ang ipapakita niyang kapangyarihan sa pagpapawalang sala sa mga tao. Next. Ito ang ibig kong sabihin. May kasunduang ginawa ang Diyos kay Abraham at ipinangako niyang tutuparin ito. Ang pangakong ito ay binigay niya 430 taon bago dumating ang kautusan. Kaya ang pangakong yon ay hindi mapapawalang bisa o mapapawalang saysay ng kautusan. Sapagkat kung matatanggap natin ang pagpapala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, walang kabuluhan ang pangako ng Diyos kay Abraham. Ngunit ang totoo, ibinigay ng Diyos ang pagpapala bilang pagtupad sa pangako niya. Okay. Kung ganoon, ano ba ang silbi ng kautusan? Ibinigay ito para malaman ng tao na nagkakasala siya. Ngunit ito'y hanggang sa dumating lamang ang ipinangakong apo ni Abraham. Ibinigay ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ng mga anghel
at sila ang nagbigay nito sa mga tao sa tulong ng isang tagapamagitan. Next. Okay, last na yun. Sige, pwede balikan natin yung pinakauna. Okay. So makita natin dito, ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nangangarusa. Pero kung titignan natin, bago ang kautusan, ay ang Diyos ay nangangarusa na. Okay, nangangarusa na. Yun ay tanda na kung saan nais ng Diyos na makita ng tao na siya ay makasalanan. Yan ang dahilan kung bakit siya ay namamarusa. Para ang tao ay malinawan sa kanyang kaisipan, hindi niya kayang iligtas sa kanyang sarili. No, hindi niya kayang iligtas sa sarili niya, kundi ang Panginoon ay nais niyang gabayan ng tao dahil sa kanyang pag-ibig, kabiyaya sa ating sa buhay ng tao ay nandoon na siya po ay pinaparusahan niya ang tao para sa makita niya na siya po ay kailangan niya ng isang tabaligtas. Hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili sa kanyang gawa. No? Dahil noon ay sila po ay basta gagawa na ng utos, gagawa ng mabuti, sila ligtas na. Yun ang kailangan paniniwala. Pero ang kaligtasan, sabi nga ng Panginoon, sila ay dapat manampalataya sa darating ni Kristo. Kaya sabi ng Panginoon, bawat gawin ninyo ay dahil sa aking pagliligtas sa inyo sa bansang Israel. Kaya kung mapasahin natin ang Old Testament, pakita natin, hindi basta-basta ginagawa ang kautusan. Hindi ginagawa ang bawat sinasabi ng Panginoon na magdiwang kayo na ganito. No? Alimbawa, pista ng paglampas, Passover. Gawin niyo ito. Sabihin niyo sa mga anak niyo, gawin niyo ito. Sa kanon, sabihin niyo na ang Diyos ang nagligtas sa inyo sa Israel, sa Egypto. At ang Diyos ng kanyang kapangyarihan ang siya naglabas sa inyo doon sa Egypto. Kaya, yan ang dahilan kung bakit sila ay nagpipista, nag-celebrate. Hindi, ang nangyari sa Israel ay basta lang ginagawa na kung ano ang sinabi ng kautusan. Hindi nila nasabi, hindi nila nakita ang sinabi ng Diyos, ang dahilan kung bakit nila ginagawa. And that is faith. Ang pista ng Passover ay yung pananaw na ang Panginoon ay darating upang sa noon, kapag siya'y dumating, ang kanyang dugo ay lalampasan niya. No? Lalampasan niya ang kasalanan ng tao dahil sa kamatayan ni Kristo. Kaya makita natin mamaya na kung saan ang Panginoon ay kung ang Diyos sa ating kapanahonan ay hindi na siya namarusa. So makita natin yan mamaya. So ngayon, dito, sinasabi na ang pinakauna ito, ang bago pamaraan na ito ay hindi ayon. So ang pamaraan na sinabi ng Diyos kay Pablo, hindi sa magitan ng kautusan, para ang tao ay magkaroon ng buhay. No? Dahil ang kautusan ay pumapatay. Bakit siya pumapatay? Nung dumating ang kautusan, no? Lalong pinanino ng Diyos na ang kautusan na pagsunod ng tao sa kanyang sariling effort na walang dahilan na liligtas niya ang kanyang sarili, ay tunay ito ay nagdudulot ng kamatayan. Kaya hanggang ngayon, mga tao ay patuloy na nagpapakabuti, gumagawa ng tama, para sa ganoon ay hindi sila maparusahan at hindi sila papunta ng impyerno. Kaya yun ang maling konsepto na kung saan going to heaven
is doing good and doing bad. Kapag doing good, kapag gumagawa ng mabuti, heaven ka. Kapag gumagawa ng mabuti, kapag gumagawa ka ng bad, sa impyerno ka. Pero kapag gumagawa ng good, ay sa heaven ka. So yun yung maling konsepto na tinuturo ng salita ng Diyos. So, mga tao ngayon, kung minsan, di ako magawa ng batas kasi hindi ako nag-seremonya. Pero ang nangyari ay ang tao ay yun ang kanyang maling paniniwala sa magitan ng mabuting gawa ay maliligtas niya ang kanyang sarili. Pagpapalain sa Diyos, siya ay kapag siya ay gumagawa ng mabuti. Kapag ako'y nagbigay, nagpuri, kapag ako'y nag-attend, pagpapalain ako. Hindi po yan ang dahilan para ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Okay? So makita natin yung mamaya, mga sinasabi ko. So, ang taong sumusunod sa kautusan, katulad ng mga tao ngayon, katulad natin kuminsan, ito ay lalong nagpapahamak sa buhay natin. No? Nagpapahamak. Nagbibigay ng guilty, nagbibigay ng walang kalayaan sa buhay. No? Dahil tayo ay nagkamali. Dahil doon nakabase ang ating pagsunod sa ating Panginoon. Kaya pumapatay ito sa iyong buhay. Kaya naparito ang dyablo para pumatay. Kaya ang dyablo, ang kasalanan, ay ginagamit niya ang kautusan para ang tao ay mamatay. No? Kaya nga, sa Old Testament, ganun ang ginagawa ng Diyos. Pinapatay niya ang tao para sa ganun, ay makita ng tao kung siya po ay para makita ng tao na siya ay isang makasalanan at kailangan niya ang tagabaligtas. Kaya hindi po masama ang ginagawa ng Diyos. Hindi siya harsh, hindi siya harsh Tagalog. Hindi siya cruel, hindi siya mabagsik, no? So, kundi nandoon ang kanyang biyaya, ang kanyang pagmamahal sa lumang tipan. Okay? So, maling image sa atin, sa mga tao, ang paniniwala ng Diyos ay sila po ay namamarusa. At kahit sa lumang tipan, sa New Testament, ay ang Diyos ay hindi namamarusa. Amen po ba? Okay, nakakasunod po kayo. Okay? So, medyo po kailangan, sumunod po kayo. Pasko lang po ay malinawaan natin ang kabuuan ng salita ng Diyos. At napakalaga na ating pag-aralan ang lumang tipan para maintindihan natin lalo ang bagong tipan. Okay? So, ang Espiritu ang nagdudulot ng buhay. Kaya ang Espiritu na sa atin ngayon, na tinanggap natin ni Kristo, ang siyang nagbibigay buhay sa atin. Hindi ang mabuting gawa natin. Kung ito ay pumapatay sa tao, kundi ang Espiritu ng Diyos, ang kanyang kabutihan, ang kanyang biyaya, ang siyang nagbibigay ng buhay. Sige, next slide please. Okay. Kung nagpapakita ang Diyos ng kapangyarihan, no? Sa magitan ng kautusan, no? Ng hatol ay kamatayan. Ipapakita niyang, higit pang ipapakita niya ang papawalang sala ng tao. Kapag nakita ng tao na ang kautusan ay siya imahatol sa kanya, no? Sa kanyang ginagawang, sa kanyang mali pang hininiwala, na sa magitan ng tama o mali ang kanyang ginagawa, ito ay imahatol sa kanya. Kaya kapag tayo po ay conscious, no, sa ating sarili, sa ating ginagawa, tayo nako-condemn. No, di napapansin sa sarili. Di napapansin sa sarili niyo. Na nako-condemn ka, yung konsensya mo, kalate o Holy Spirit. Hindi po nagko-convict ang Holy Spirit na gumagawa ng masama. Kundi ang conviction ng Holy Spirit ay yung pong katuwiran ni Kristo
conviction or John chapter 16 verse 8 no verse 9. So nandoon na ang conviction niya ay para sa ay ituwid tayo ng tayo na ngayon ay righteous. Yan ang gawa ng Holy Spirit, gawa ng diablo, ang gawa ng kautusan, ang gawa ng sarili natin na tayo ay gumagawa ng ating sarili ay tayo kanyang hinahatol. Pero pinapakita ng salita ng Diyos, ang kabuuan, na ang Panginoong Hesus ang isang higit na papawalang sala at hindi ang kautusan. Hindi ang pagsunod natin ng tama o mali para tayo po ay makita natin na tayo po ay ligtas at pupunta na impyerno. Kundi sa magitan ng Kristo ay tunay nga po na tayo po ay mawawalang sala. Okay? So, hindi po sa magitan ng kautusan at pagtupad natin ng anong mabuti masama ang siyang magpakita sa atin na tayo po ay ligtas. Kundi ito ay patuloy na gumahatol sa buhay ng tao. Okay? So, kala ko sandali lang ako. Tagal pala, no? About verse, no? Sige. Sige. Kung di man tayo matapos, alis malinaw, no? Sa mga bagay nito. So, ngayon, ibinigay ng Diyos ang kautusan. So, no, binigay niya. So, nung binigay niya ang kautusan, so, sinasabi sa Galatians chapter 3, verse 17, no, pinaliwanag dito na kung saan ay sa Old Testament ay hindi ganong maliwanag. No? Kaya si Pablo ay binigyan siya ng bagong pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sa magitan ng kautusan, kundi sa magitan ng bagong pagpapahayag at yan ay nagdudulot. Ayan ay ang Espiritu Santo. Kanina nabasa natin yan. Okay? So ngayon, kanang ibinigay ng Diyos ang kautusan, hindi nawala ng bisa. No? Hindi nawala ng bisa sa ang unang covenant, pangako ng Diyos. At yan ay kay Abraham. So, nung dumating ang kautusan, no, hindi ito nawala ng bisa. Kaya nandun pa rin, nung dumating ang kautusan, nandun pa rin ang biyaya ng Diyos. Nandun pa rin ang biyaya ng Diyos. Okay? Nandun pa rin ang biyaya ng Diyos. Kaya, huwag natin isipin na wala ang biyaya ng Diyos nung dumating ang kautusan. So, ang kautusan ay dinala ng Diyos, nakita natin kanina, para makita ng tao na siya'y nagkakasala. Sige, next slide please. Yan. So, sapagat kung matatanggap natin ang pagpapala sa magitan ng pagsunod sa kautusan, yan, sinasabi ko, ang anumang bagay na pagsunod sa kautusan ay hindi natin matatanggap ang mga pagpala, ang mga pangako ng Diyos sa ating sa magitan ng mabuting gawa. Ngayon, maraming tanong dito, sinasabi ni Salate, hindi na ako gagawa ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti ay bunga yan ng pag-ibig at biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya pa ang isang Kristiyano, isang tao, hindi gumagawa ng mabuti, hindi niya lubos na intindihan, no? Hindi siya nakapagbabago, nahihirapan siyang pagtagumpayan ang kanyang kahinaan. Hindi niya lubos nakikilala ang kanyang sarili, no? Ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya ang paggawa ng mabuti, yan ay bunga, no? Kaya hindi tayo mamiyasa na lagi gagawa ng kasalanan. Kasi kapag nakita natin na tayo mahal ng Diyos, ay ikaw ay mismong matutulak sa iyo na hindi ka nagagawa ng masama. Kaya kapag naintindihan mo ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ay tunay nga na ikaw ay
hindi, tunay na ikaw ay, ano ba yan? Tunay na ikaw ay, hindi pinipili na magbago, kundi kusa na ikaw ay nagbabago. Kaya mga kapatid, sa magitan ng pagkilala, panampalataya natin, katulad ni Abraham, ang daming kasalanan ni Abraham. No, ang daming kasalanan. Ilang beses siya nagsinungaling. Ilang beses siya pinambigay ang kanyang misis. Ay ngayon, pinambigay mo mismo, ayari ka balat. So, gano'n, no? Dahil noon kasi may authority yung mga asawa sa bahay. Ang babae, wala silang authority. No, they are just a servant. Yun ang panahon ni Abraham yun. Kaya nung sinabi ni Abraham, sabihin mo, hindi ka asawa, kapatid kita. Nag-obey si Sarah. Iba yung panahon nila. So, dito natin na si Abraham, yung daming kasalanan. Pero natanggap niya ang pangako ng Diyos na siya po bilang isang matuwid. Hindi sa magitan ng kanyang gawa, kundi sa magitan ng kanyang pagkilala sa Panginoon. At kung bakit siya na bilang ng matuwid. At sa magitan nun, ay siya po ay hindi na gumawang masama at nagkaroon ng transformation sa kanyang buhay dahil sa kanyang pananampalataya at nakita niya ang pag-ibig at pamamahal ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Palapakan natin ang Diyos. Okay? So, hindi sa mabuting gawa, no, para matanggap natin ang pagpapala ng Diyos, kundi sa magitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Pagkilala sa Kanya, tulad ni Abraham, ay siya po ay naging righteous, no, sa magitan ng kanyang pananampalataya, hindi sa kanyang mabuting gawa. Natanggap niya ang pangako. Natanggap niya ang pangako ng Diyos. Ang pinakadagil na pangako na siya po ay magiging righteous sa kanyang buhay. Okay? Yun ang dakilang pangako ng Diyos. At ang righteousness niya ay yung righteousness ng Panginoon sa buhay ng sa tao. So, ang righteousness, hindi yan sa ating sariling katuwiran, kundi yan ay katuwiran ni Kristo. Yan ang katuwiran ni Kristo sa ating mga buhay. Kaya, kapatid, hindi sa magitan ng mabuting gawa, kautusan ng tao ay natanggap niya ang pangako ng Diyos sa kanyang buhay. So, walang kabuluhan ng pangako ng Diyos na kay Abraham kung ang kautusan ang siyang magdudulot ng dahilan para ang tao ay magkaroon ng pagpala, pangako ng Panginoon. Okay, next slide please. O yan. So kung ngayon, anong silbi ng kautusan? Bakit niya ito binigay? Para malaman ng tao na sila ay nagkakasala. So yun dahilan ang kautusan kung bakit ibinigay ng Diyos. Ang dahilan kung bakit na marusuhan Diyos, pumapatay, mahatol, para sa ganun, makikita ng tao ay nagkakasala. Parang tao ay makita na siya po ay, sa English po, ay sinner siya. Iba yung doing sins, tsaka yung pagiging makasalanan. Kaya, I am the Lamb of God. Jesus is the Lamb of God who take away the sin of the world. Sin siya, hindi siya capital. Kasi yung kalikasan yun. Kapag sinabing sin sa English, sa Bible, kasalanan, no, sa Tagalog, ay yun ang kalikasan, yung nature. No? Kaya nga yun ang binago ng Diyos. Doon tayo na born again. Dahil ating makasalanan, ito ay inalis niya, binago niya, at tayo ngayon ay banal at righteous dahil kay Kristo na siyang nanahan sa ating mga buhay. Okay na, intindihan po natin. Okay, palakpakan natin pa no, intindihan natin. Okay? So, yun na sabi ko kanina. No? Okay, sige, next slide please. Okay, yan.
Ano ang dahilan kung bakit hindi na nagpaparusa ang Diyos sa bagong tipan? 1 John 2:2, siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at hindi lang ng mga kasalanan natin, kundi pati na rin ang kasalanan ng buong mundo. Next. And He is, sa English, no? And He is the propitiation for our sins, and not for our sins only, but also for the sins of the whole world. Next. Isinugo ni Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay. O isinugo si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay. Nang sa ganon, mawala ang galit ng Diyos sa atin at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa Kanya. Next. Ginawa yun ng Diyos para ipakita na matuwid siya. Noong unay nagtimpi siya at pinalampas ang mga kasalanan ginawa ng mga tao, kahit na dapat sanay, pinarusahan na sila. Okay. So, dito po malinaw, no? Kung bakit ang Diyos ngayon sa ating kapanahunan ay hindi na siya namamarusa. Bakit? Kasi naibsan na prophetization na iandog si Kristo sa ating mga buhay. At siya po ang nagbayad lahat ng kasalanan. Kasalanan natin at kasalanan ng buong mundo. Kaya ang Diyos ngayon ay hindi na siya galit kasi naibsan na ang kanyang galit sa tao, sa kasalanan pala. Kaya naman po ay ngayon ay hindi na siya nagagalit, hindi siya namarusa sa atin. Magkasalaman, hindi galit sa iyo ang Diyos. Pero merong itong kabayaran, may consequence. Pero ang Diyos ay kailanman ay hindi magbabago sa iyo dahil kay Kristo. Kaya ang tao ay pupunta na impyerno, no? Hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil sa kanyang rejection. Hindi niya pananampalataya sa kanyang ginawa, sa ginawa ni Jesus sa kanyang buhay. Ano? Kaya ang lahat ng tao ay hindi lang tayo ang siyang inahendog niya ang kanyang buhay at siya po ay siya nagbayad ng ating kasalanan. Hindi lang tayo, kundi sa lahat ng tao, sa buong mundo, ay sila po ay liligtas ng Diyos. At silang lahat, ang lahat ng kasalanan nila, ang kasalanan natin, ay napatawad dahil kay Kristo. Kaya ang Diyos ay hindi na galit sa atin at sa buong mundong ito. Hindi na siya galit. Hello, palakpan natin pa yun. Kaya, okay? Kaya kapatid, sa kanyang biyaya na kung saan ang tao ay hindi niya alam, hindi niya alam na wala na siya kasalanan. Kaya kailangan natin i-preach ang gospel, ang good news, hindi kasalanan. Kaya malinaw sa Bible na for all have sinned, yes, lahat ng mga tao yung makasalanan, come short for the glory of God. Pero sabi ng Romans 6:3, for the wages of sin is death, but, subalit, ang lahat ng kasalanan niya, nawala na dahil sa regalo ng Diyos at yan ay si Kristo. Kaya ang gospel ay sinishare ang Panginoon at hindi ang kasalanan ng tao. Dahil ang kasalanan ng tao ay hindi na issue sa tao at higit sa lahat, hindi na issue sa harapan Diyos dahil kay Kristo. Okay? Kaya in the Old Testament, bakit siya pumapatay? Hindi siya agad magagalit. Kasi po, hindi pa namatay si Kristo. Wala pa nagipsan sa kanyang galit sa kasalanan. At ang tao ay naparusahan dahil po nais ng Diyos, nakita natin kanina, Galatians, para makita ng tao na siya po ay makasalanan. Kailangan niya ng tagapagligtas. Kaya, kung titignan natin sa Old Testament, hindi lahat ng tao
Hindi lahat ng tao, hindi lahat ng tao ay tumupad ng kautusan. Walang perfect na tao sa kautusan na siyang tumupad ng kautusan. Di ba? Kapag tinupad mo, ang hindi mo tinupad ang isa, kahit 10 ang yung ginagawa kautusan, pag-obey, kapag hindi ka nag-obey ng isa, ay isa lang, ay hindi ka na ikaw lumubog na sa lahat ng kautusan. Yan ay sinasabi sa Santiago. Kaya, ang mga tao noon, katulad ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, si Elijah, si Moses, kung tignan natin, so David, sa Hebrew 11, kung bakit sila nagawa ang mga bagay nito, nagawa ni Moses ang lahat ng bagay nito, nahati, at siya po ay ginibap niya kanyang pagiging anak ng Paro. Nagawa niya lahat ng yun ay dahil sa kanyang pananampalataya, hindi dahil sa pagtupad ng kautusan. Si David, siya ay makasalanan. Dami hindi kasalanan ni David. Pero siya po ay kumilala sa Panginoon, sa darating na Jesus, kung bakit siya ay nagawa niya rin na siya po ay manalo kay Goliath. Maraming nagawa, maraming natanggap ng pangako si David dahil sa kanyang pananampalataya, hindi sa kanyang pagtupad sa kautusan. Kaya, from Genesis to Revelation, ay tunay nga po, grace and faith ay napakalaga. Ay yun ang nangyari kung bakit ang tao ay nakatanggap ng pagpapala ng ating Panginoon. Okay, kaya ang kanyang handog na si Jesus, sige, tingnan natin, verse 9, ay Romans 3, next slide please. Sige. Yung prophetization, yung prophetization meaning ay ito po ay pagpalubog-loob sa galit ng Diyos. Okay? So, iba yung paraan ng Diyos. Sa Old Testament, iba yung paraan ng New Testament. Pero kapag nanampalataya ka, halimbawa, mga namatay sa Old Testament, mga bata, mga kasama sa lahi, ay kapag sila po ay nanampalataya sa Diyos, sa dati ng Kristo, sa salita ng Diyos, ay sila po ay ligtas pa rin. Pero sila ay nakawa, apektado sila sa pangyayari kung bakit sila po ay namatay agad dahil sa kanilang ninuno. Okay? So ito, sabi niya, sa ganon, mawala ang galit ng Diyos sa atin. So, nawala ang galit ng Diyos sa atin dahil kay Kristo. Kaya, hindi na galit ang Diyos sa buhay mo. At hindi na kailanman magagalit ang Diyos sa buhay mo. Saan ay naisip natin, didisip tayo ng Diablo na tayo po ay nagkamali at ikaw ay makasalanan ngayon, at ikaw ngayon ay galit ang Diyos. Hindi ka papapalay ng Diyos. Hindi ka tatanggap ng papapala ng Panginoon. Hindi po ang kapatid. Hindi kailanman magagalit sa Diyos dahil kay Kristo. Kailanman hindi magbabago ang Diyos sa'yo. Ang pangako ng Diyos, ang kaligtasan natin ng mo ay hindi niya kukunin muli, kundi nasa iyo kung ikaw ay magpapasya balang araw kapag ikinamuhay sa kalan na ikaw ay reject mo ang kaligtasang binigay na tarasan mo sa buhay mo. Kaya yun ang sinasabi nating renouncement. Kaya, kapatid, malaya ka na. Amen? Tunay kang malaya. Ikaw ay ngayon ay hindi inahatol ng Diyos, hindi ka niya iiwan at ni papabayan man sa buhay mo. Kaya ikaw, Panginoon, ikaw ay secured sa buhay mo bilang anak ng Diyos dahil kay Kristo. Amen? Kaya talagang kung mai-realize natin na walang katulad ng Panginoon, hindi katulad ng pagmamahal ng tao,
Hindi katulad ng sino mo mundo ito, kundi siya kakaiba. At tunay na ikaw ay sasamba at pupuri sa Panginoon ng taos puso, maglilingkod, magbibigay. At ikaw ay tunay na malaya. Dahil alam mo na hindi ka niya iiwan at hindi ka niya kalamabaya. Nung ikaw ay makasalanan, ay hindi ka pinabayan ng Diyos. Ikaw ay makasalanan. Dulot kasalanan nasa buhay mo. Hindi ka anak ng Diyos, ay hindi ka niya pinabayaan. Ikaw pa rin, siya pa rin ang gumawa ng parang para siya kilalanin mo. Siya ang sumuyo sa iyo. Siya ang lumigaw sa iyo. Pero, kaya mo siya tinanggap. Kaya, kapatid, hindi ka pinabayaan nun. How much more? Ngayon pa kaya, na anak ko ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Hindi kaya kailanman iniiwan ng Diyos. Noon pa man, ngayon, at magpakailan pa man. Kaya purihin ng Diyos sa kanyang biyaya, sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagmamahal sa ating mga buhay. Okay? So, any question? Okay? So, pag may question kayo sa mga cell leader nyo, ay kaya sagutin niya. Simple lang yan. Okay? So, sige, ating conclusion. Kay Matthew 15, verse 19, sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mangalunya, gumawa ng sexual na immoralidad, magnakaw, magsinungaling, at manira ng kapwa. Tignan niyo, no? Kung bakit nagagawa ng tao ng pumatay, ng gumawa ng masama, mangalunya, bago pa niya gagawin ang bagay niya, bago siya papatay, kanya nang munang i-conceive. Kanya munang conceive, ipaglilili ang masamang bagay sa kanyang puso. Ang isip at puso sa Bible, isa lang yan. Okay? Hindi po siya brain, no? Hindi siya IQ. Kapag ginabi ang Bible, heart at ang isip, ayun ay yung ilalaman ng ating puso. Okay? Ilalaman ng ating puso. Kaya, yun ang ating dahilan ngayon. Kung bakit tayo sama-sama nagtitipon. Pas ganun po, mabago ang ating kaisipan, mabago ang ating mga puso. Okay? So, sa ating buhay, sa ating pagsama-sama, ay tayo po ay patuloy nating binabago ang ating kaisipan, ang ating puso, na kilalanin ang Panginoon. At kapag, sabi ko na yan, kapag lubos natin kilala ang Panginoon, yun na tutulak sa atin. Yun na tutulak. Yun ay bunga para ikaw ay gumawa ng mabuti at hindi gagawa ng masama. Kaya kapag masama ang ginagawa mo at hindi mo naranasan ang pagpala, ang kapayapaan, kagalawan pa yun, ibig sabihin, iba ang laman ng iyong puso. Pero ang totoo, yung puso, dahil ang puso mo ay espiritu at kaluluwa. Dalawa yan, no? Ang part ng ating puso, hindi yung pusong organ, no? Hindi yung organ, kundi yung puso na kung saan ay yung kaisipan. Yan po ay ang soul at ang spirit. So, ang totoo, kaya puno ng kagalakan, kapayapaan, puno ng pagpala, puno ng kagalakan, no? Lahat ng bagay nasa iyo. No? Dahil si Kristo ay nasa iyo. At kung siya po ay anak ng Diyos, at tayo ngayon ay adopted son, lahat ng karapatan ng anak ay nasa atin. No? Dahil tayo po ay anak ng Diyos, dahil kay Kristo. Kaya lahat ang ating kailangan ay nasa atin na. Subalit yun nga po, kung bakit hindi natin narasan at hindi ito na hindi natin napamumuhay. Kasi po, ay ang ating kaisipan ay puno ng masama.
Kaya we need to renew our mind. Yan, napakalaga. Renew our mind. No? Renewing our mind. Romans chapter 12. Renew our mind. No? Ay tunay nga na when you renew your mind, you know what is good and will of God in your life. So magagawa natin ang kalooban ng Diyos at ang gusto ng Diyos na idibunga ng ating pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya in the Old Testament, Joshua 1:8, tingnan natin, no? Tingnan nyo, Joshua 1:8, huwag mong kalimutan, huwag mong iwalay ang kautusan, law. Ang kautusan ay yung ibig sabihin ng kautusan ay yung pagkilala sa kay Kristo. No? Yun ang kautusan. Okay? So, kaya lagi mong kumpisal, no? Huwag mong iwalay ang batas, ang law, ang Torah. Kapag Torah ay yung 5 books. Genesis, Exodus, Deuteronomy, Leviticus, and Joshua. Tama? Numbers. Yun ang 5. No? Kaya yan ang karamihan sinasabi ng law, Torah. No? So, hindi lang po yung law of Moses. No? So, kapag may itong alisin, no? Alisin sa iyong mouth, at ito, bulay-bulayan mo ang salita ng Diyos araw-gabi. Ikaw ay ulad at magtatagumpay. At tingnan nyo, bakit ka ulad, magtatagumpay? Pagsisikap. Dahil ikaw magsipag, ikaw ay masipag, no? Tamang yung ginagawa, disyo. Kaya kaulad, hindi sa magitan ng pag-meditate ng Word of God, ikaw ay ulad at magtatagumpay. At bunga lang yun, yung sipag mo, bunga, hindi ang dahilan. Hindi work of man, it is the work of God. Kung bakit tayo po ay magtatagumpay at kung bakit tayo ay pinagpala ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya, magandang umaga sa inyo lahat. Okay, God bless you. Praise the Lord. Okay, sige. Music please. Magkakulusan pala si darling ko. Sige, darling. Upisahin mo na. Habang... Okay, so narinig po natin kanina, no? Yung maling konsepto ng tao. Kasi nasanay tayo doon sa kaisipan o paniniwala na kapag gumawa tayo ng mabuti, pagpapalain tayo ng Diyos. At kapag gumawa tayo ng masama, parurusahan tayo ng Diyos. Okay, tandaan po natin na namatay na si Kristo para sa ating mga kasalanan. Okay, yung in-explain ni Pastor kanina, nandun na yung napalubag loob na ang Diyos, no? Naalis na ang kanyang galit, naibsan na ang kanyang galit sa tao dahil sa kamatayan ni Kristo. Si Kristo na yung nagbata, nagdusa, no, namatay para sa ating mga kasalanan. Kaya tayo ngayon ay pinagpala na ng Diyos. Kaya yung in-explain ni Pastor, yung kay Abraham, yung pangako ng Diyos kay Abraham, pagpapalain kita, I will make thy name great, and through you all the families of the earth will be blessed. At tayo po yan. Tayo ay napagpala, no, dahil sa ating ninunong si Abraham. Sa kanya nanggaling ang ating Panginoong Jesus. Okay? Kaya tayo po ay pinagpala na ng Diyos at kung gagawa man tayo ng mabuti, no, hindi dahil sa gumagawa tayo sa kautusan, kung gagawa man tayo ng mabuti, yan po ay bunga ng ating kaugnayan sa Diyos. No? Kaya kapag ikaw ay napapalapit sa Diyos, no, yung pong theme natin ngayon, enjoying intimacy with God, no, nawawala na sa kaisipan mo at puso mo ang paggawa ng hindi mabuti, ang paggawa ng kasalanan, di ba? Although kahit makagawa ka, sabi nga ni Pastor, matuwid ka pa rin sa harapan ng Diyos. Yun po yung katuwiran ni Kristo. Kasi hindi naman natin sariling katuwiran yun. Katuwiran ni Kristo na nasa ating mga buhay. Okay?
Pero kung ako sa inyo, hindi na ako gagawa na. No? Kasi nga, may consequence. Anumang masamang bagay na ginawa, may consequence yan. Although hindi ka paparusahan ng Diyos, pero dito sa mundo, may consequence yan. Okay? So, hangarin po natin, nasain natin na tayo ay lalong mapalapit sa Diyos. Alam po ninyo, ang salvation po natin, ang end goal po niyan, ay hindi lamang yung tayo ay ligtas na, kundi ang end goal niyan, tayo ay mapalapit sa Diyos. No? Yung intimacy natin sa Diyos, maging malapit tayo sa Diyos, yun po yung end goal. No? Kaya hindi sa mga bagay na ginagawa natin paglilingkod o anumang pagbibigay natin o anumang mabubuting ginagawa natin, no? Kundi ang laging, no? Katulad ni David, katulad ni Pablo, ang laging ninanasan niya ay makilala ang Diyos ng lubusan sa kanyang buhay. That is our end. That is our goal. That is our aim, no? To know God more in our lives. Yun po yung eternal life, knowing God. Okay? So, amen. Sasalita ka pa, Lab? Nasunod na lamang. So, ang gawa ng tao, ay may tagumpay pa rin eh. Pero ito ko ay mapalapit sa tao. Kaya ay mapupuri ng tao. Kaya kung mani na tagumpay, pwede yan sa iyong gawa. Pero, lahat ng bagay na iwawalang kabulang dahil yan ay hindi mula sa ating Diyos. Mula yan sa tao. Kaya kapatid, sama-sama tayo na ito lahat ay hindi mawala ng kabulang dahil ito ay bunga ng kabutihan ng Diyos, biyayang Diyos sa ating mga buhay. So, Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin yung You Are a Portion. Last part. And we are His portion, and He is our prize, drawn to redemption by the grace in His eyes. If grace is an ocean, we'll all sink it. So heaven meets earth like a sloppy wet kiss, and my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about the way He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. He loves us. Oh, how He loves us. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Jesus. He loves us. Oh, how He loves us. Hallelujah. Being patient, being slow to anger is an expression of God's love. Yan po ay pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa bawat buhay ng tao. Ang sabi sa 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but all should come to repentance. Hindi po nagpapabaya ang Diyos sa kanyang pangako. Binibigyan niya ng pagkakataon ang bawat tao na manumbalik sa kanya. No? Ayaw niya na ni isa mapahamak, kundi ang gusto niya, lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang pangako niya, buhay na walang hanggan sa bawat isa sa atin. Kaya kung sino pa po ang naririto na alam mo sa puso mo, wala ka pang kaugnayan sa Diyos, hindi mo ba kilala si Kristo, na siya ay namatay para sa iyong kasalanan, na siya ay nagdusa, nagbata, siya na ang umako doon sa krus ng lahat ng kasalanan mo, Sa umagang ito ang pagkakataon na binibigay ng Diyos sa iyo para maniwala ka sa kanyang bugtong na anak na siya ay namatay para sa iyo at siya ang daan para ikaw ay mapanumbalik sa Diyos.
Yan po ang gusto ng Diyos, ang manumbalik ang lahat ng tao sa Kanya. Kaya sa puso mo, sabihin mo lamang, Panginoong Yesus, naniniwala po ako na ikaw ay namatay para sa akin. Salamat, Panginoon, ibinigay mo ang iyong buhay. Ikaw ay namatay para ako ay mabuhay. Sabihin mo lamang yon na nagmumula sa iyong puso. Ang sabi ng Biblia, paano maliligtas ang tao? Maniwala lamang kay Kristo. Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Believe. Believe, maniwala. Yun lamang po ang sinasabi ng salita ng Diyos para tayo ay mapanumbalik sa Diyos. And when we believe, see to it that it comes from your heart. Ang paniniwala mo ay totoo, no? Ang pagsambit mo sa pangalan ni Jesus, pag-confess mo sa Kanya bilang yung tagapagligtas ay nagmumula sa iyong puso. Salamat po, Panginoon. Salamat, O Diyos, mahal mo ang bawat isa sa amin na naririto. At ayaw mo na ni isa sa amin ay mapahamak, Panginoon. Kundi ang nais mo, ang lahat ay manumbalik sa iyo. Maranasan namin ang buhay na kapiling ka, Panginoon. Ang buhay na merong Diyos, merong Kristo sa puso. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw na ang gumawa ng paraan, Panginoon, upang kami ay mapalapit sa Diyos. At nawa, Panginoon, hindi kami natatapos doon, kundi magnasa kami na lalong mapalapit pa araw-araw ng buhay po namin. Nasain namin na makilala ka, Panginoon, to know you more in our lives, Lord God. Dahil alam po namin yun lamang po ang paraan para kami ay malayo, Panginoon, sa anumang ino-offer ng mundo, malayo sa anumang gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Kapag ikaw ay patuloy naming nakilala sa buhay namin, ang mga maling konsepto, maling paniniwala, maling kaisipan, Panginoon, ay maaalis din sa aming kaisipan. Kundi patuloy naming nakikilala kung sino ka, that you are a compassionate God, a gracious God, a faithful God, a loving God. You are a patient God, slow to anger God. Salamat po, Panginoon, sa mga katangian mo yan at kalikasan mo yan, Lord God, na patuloy mo ipinapahayag sa aming mga buhay. Salamat po sa umagang ito, Diyos. Sa iyo po namin binibigay ang lahat ng parangal, papuri, pasasalamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.